Kaya nagsusolving sila kasi gawa na sa kahirapan. Wala silang yung mga pamilya kain pagsusunod. Kami kasi dito, may malilit lang kinikita namin. Sapat na ng pangbigas-bigas dito. Ito ang Baseco Compound. Kilala rin bilang Barangay 649, Zone 68, isang barangay na matatagpuan sa port area ng Maynila. Ito ay isa sa mga pinakamataang lugar sa Maynila na may populasyong humigit kumulang 64,750 noong 2020. Gayunpaman, tinatayang umaabot sa 150,000 ang aktwal na bilang ng mga naninirahan, kabilang ang mga hindi rehistradong residente. Ilan sa kanilang mga pangunahing problema ay ang kahirapan, masisikip at delikadong tahanan, polusyon at kalinisan, banta ng kalamidad, kalusugan at edukasyon, at higit sa lahat, krimen at seguridad. Ito ay ilan sa mga site visits ng Team Hilaw, mga business economics student sa College of Commerce ng University of Santo Tomas. Siyempre sa ganito yung lugar, sari-saring tao, maraming problema rito. Kung sasabihin ko sa inyo lahat, hindi nyo kakayanin. Pero sa komunidad po, parang yung pinaka-priority po ninyo na gustong sanang punahin. Siyempre yung maging sadasaan, lalo na sa pagtatago ng basura. Karoon ng Yung disiplina. disposal. Diba? Tayo sa barangay, ginagawa natin na disiplina sila. Ang kulang kasi yung pagpapatupad sa gobyerno. Siyempre kami dito maliit na LGU. Kailangan mo, bago ka gumalaw, kailangan mo may sa City of Manila. Katulad yan, pag kami nahuhuli kami nagtatapon, sabi nila meron silang kumbaga meron silang tao na pupunta sa'yo para kikita niyan. Pag may nahuhuli naman, di naman sila nakita. Wala rin naman nangyayari. Muli kaming nag-ikot upang kilalanin ang mga residente ng Baseco. Sa pagbaybay ng aplaya o seashore ng compound, nakita namin ang pangkaraniwang pangkabuhayan ng mga pamilya dito, pangingisda at pagbabalat ng bawang. May pinagkukuhanan rin po ba sila ng pangkabuhayan? Ano po yung pangkabuhayan? Naglalambat? Nangingisda. So yung dalawang yun po, kumbaga tulungan naman po kayo sa pamilya. Magkano po yung kinikita niyo po sa araw? Kasama na po yung sa asawa niyo po kung kunwari. Depende po kasi sa huli, minsan walang huli, minsan Bukod sa garlic peelers, kinausap din namin ang isa sa mga mangingisda ng aplaya. Yung huli niyo ba sa araw-araw, sapat talaga na Hindi rin, kasi minsan wala rin. kahit na araw-araw kayong nagpupunta sa dagat, hindi palagi Minsan meron. meron, minsan wala. Kasi Magkano yung nakukuha niyo sa pangingisda? minsan umaabot na ng 600 lang. Sa araw po. Sa isang araw lang. Minsan mababa, 500. Anong isda yung madalas nang nahuli? Ito, bangus, masasab, lapu-lapu, halo-halo, salanyasi. Nagsagawa ng community needs assessment ang Team Hilaw upang pagtibayan ang mga impormasyong nakuha sa residente ng Baseco. Ito ay ang pangkabuhayan. Bagamat ay nagbibigay ang iba't ibang organisasyon ng equipment o materyales sa Baseco, hindi ito natututukan o nabibigyan ng sapat na kaalaman patungkol sa maintenance o tamang paggamit ng mga ito. Meron naman bang mga programang binigay sa mga mangingisda? Meron, lambat, tapos 3,000 pang gasolina. Sapat naman ba yung mga binigay nila? Sapat na rin yun, kasi nakakatulong na rin yun, 3,000 na yun. Kasi paiwas din gastos yun. Yung kailan sila namimigay? Ano lang, pag taon lang yun kasi sa isang araw lang yun, sa isang araw lang. Kumbaga isang beses lang Sa nila isang beses ginawa silang talaga. bibigay. Dahil sa overpopulation at urban poor ang komunidad na ito, karaniwan ang pagsustento sa ilang miyembro ng pamilya.
Ako, naranasan ko na yung 2 sako, hindi na nabayaran kasi kulang ang timba. Hindi sapat ang kanilang perang kinikita upang matustusan ang mga pangangailangan. Kaya naman sa tulong ng Hilaw, isang ideya ang nabuo upang masolusyonan ang pangkabuhayan sa pamamagitan ng paggawa ng fish chips mula sa isda. Sa research and development, nakuha ang tamang timpla at ingredients na gagamitin sa ating fish charon. Ito rin ang naging basehan sa puhunan at maaaring kitain ng ating mga beneficiaries. Ang produktong ito ay naaprubahan ng LGU ng Baseco. Binigyan din ang Hilaw ng permit sa paggamit ng multipurpose building at pagpapatayo ng production plant. Hindi naging madali ang proyektong pangkabuhayan. Subalit sa tulong pinansyal ng ating mga donations, solicitations at sponsorships, na ipatayo ang production plant sa Baseco at nabili ang mga kagamitan pangluto ng fish charon. Ito ang unang yugto ng Hilaw Pangkabuhayan. Sa seminar na ito, inimbitahan namin ang mga unemployed housewives ng Baseco upang turuan sila sa paggawa ng fish charon. Hindi po, actually, pinanood ko lang din po, tapos pinatikin namin sa professor namin kung masarap po. Approve naman po yung amin. Sa ikalawang yugto ng seminar ay itinuro ang maintenance ng equipment, work schedule, shifting, at ang profit projection ng Hilaw. Ito ang nagsilbing work simulation ng step-by-step procedures sa paglikha ng fish charons. Marami po kaming mga pinagdaanan para makatayo po namin yung proyekto po namin na binibigay po namin ngayon sa inyo. Sa kabila ng kanilang mga pagsubok, namumukod tangi sa Baseco ang resilience at matatag na pakikipagkapwa. Ito lang po yung napundar namin, pero sana po ma-maximize po ninyo. 1, 2, 3. Sa binigay na tulong ng group na Hilaw dahil malaking tulong sa amin sa hanap buhay. At saka malapit lang po yung hanap buhay namin dito sa lugar namin din po. Yun lang po. Talaga pong nagpapasalamat po ako talaga sa kanila na dumating sila sa buhay namin na nabigyan niya kanila tulong dyan sa pag ng peace. Ano yung peace charon? Opo. Yan. Yun lang. Kababay po! Thank you po, ingat po! Muli, kami ang Hilaw. Hiling naming lawakan ang pangkabuhayan ng Baseco. Hindi panandali ang solusyon, kundi pangmatagalan.